Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa kabila ng bagyo na ating nararanasan, hindi hadlang ang ulan, ang malakas na ulan upang hindi natin maibalik ang mataas na papuri sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Patuloy ka naming pinupuri, tinataas ang iyong pangalan, O Diyos, dakila ka, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kabila ng malakas na ulan na aming nararanasan, sa kabila ng bagyo, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng online, Panginoon, patuloy kami nagkakasama-samang magkakapatid, Panginoon, upang maibalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba sa iyo, Panginoon, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na itinataas namin, Panginoon, ang aming gawain, O Diyos, sa pamamagitan ng online, O Diyos, Lord God. Patuloy nga po, Panginoon, na samahan mo kami, O Diyos, sa aming pagsamba ngayong umaga, O Diyos, Lord God. Patuloy nga, Panginoon, na pangunahan mo ang bawat isa, Panginoon. Pangunahan mo kami ng iyong banal na spirito, O Diyos, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon, ng iyong mga libu-libong anghel, O Diyos, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon, Lord God. Lord, at patuloy na ikaw ang manguna, Panginoon, sa aming gagawin ngayong umaga, Panginoon, Lord God. Sa aming pagsamba, Panginoon, ikaw ang aming mataas at madakila sa aming mga buhay, Panginoon, ngayong umaga, O Diyos, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord God, ang yung gagamitin na pastor ang aming pastor, Panginoon, na yung gagamitin, O Diyos, Lord God. Pangunahan mo siya, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Itago mo siya, O Diyos, na yung likuran at patuloy na bahira ng iyong banal na langis ang kanyang mga labi, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain mo ang kanyang buhay, O Diyos, Lord God. At patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita na aming maririnig, O Diyos, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong mga salita ay amin maisapamuhay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na wag lang namin ito marinig, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ito'y amin maipasapamuhay, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos, Lord God. Panginoon, patuloy namin pinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon. At patuloy nga, Panginoon, na inaangkin namin, O Diyos, ang katagumpayan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, at patuloy na dinadalangin namin, Panginoon, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, sa amin, sa lahat ng aming mga miyembro, O Diyos, Lord God. Patuloy na ingatan at gabayan, Panginoon, sa bawat isa sa aming mga tahanan, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon, sa amin, Panginoon. Patuloy na ingatan at gabayan ang bawat isa, Panginoon. Ilayos ang anumang kapahamakan, O Diyos, Lord God. At patuloy nga, Panginoon, na ikaw ang magsilbing proteksyon, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang magsilbing proteksyon, Panginoon, sa aming mga nararanasan, sa aming paligid, bagyo, O Diyos, mga pagbaha, O Diyos, Lord God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Kaya patuloy namin, Panginoon, pinagkakatiwala, O Diyos. Patuloy namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, O Diyos. Maging ang aming mga lakas, O Diyos, ay patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, dakilain ka, at patuloy na ibinabalik namin, O Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-awit, nais ko po sanang basahin ang Psalm 71 verse 14. Ako naman, samantala ay patuloy na aasa, patuloy na magpupuri, pupurihin ka tuwing. Sa kabila po ng mga maulang panahon at pandemic, patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Araw-araw po tayo magpuri sa Kanya.
iwan na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ay puno ng sigla. Sa iyo ako ay aamin ng pagulit at samba. Araw-araw mapupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang
Biyaya mo sa aking dahilan, ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo tulong naman, inibig mo tulong naman, inibig mo tulong naman. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-asa na iyong pinagkakaroon sa amin, Panginoon. Sa kabila ng lahat, Panginoon, ang iyong mga pagkukulang, ikaw, Lord Jesus, ikaw ang hindi nagkukulang sa amin. Minsan. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Magandang umaga sa bawat isa at dumating na naman ang mga sandali, ang araw ng linggo upang sama-sama tayong sumamba sa ating Panginoong Diyos ngayon. Kung kaya tayaan nyo na hindi lamang babatiin ko kundi i-welcome natin ang mga kapatiran sa iba't ibang dako ng Maribeles bilang membro at kapatid, kapamilya sa Passion Driven Church. Welcome natin ang taga Limay, taga Paliparan Capitol, Paliparan Locanin, maging sa Tacloban. Wini-welcome din po natin ang ating mga kapatid doon sa Impresa. At siyempre, ang mga taga Forest Garden, wini-welcome din po natin. At wini-welcome din po natin ang taga Mendoza, Locanin proper, wini-welcome din po natin. Kabkabin, ayan, wini-welcome din po natin. Then Sitio Maharlika, ayan. At Alas Asin proper, wini-welcome din po natin sila, mga kapatiran natin dyan, sina Brother Loloy. At siyempre sa bayan dito sa Maribeles, wini-welcome din po natin sila, at yung kapatiran din natin sa Barangay Ipag, ayan. At siyempre sa Fiesta Community ng Balon, Maribeles, Bataan, welcome po kayong lahat. So sa araw nito, araw ng pagsamba, at ang pinakabuod sa ating pagsamba ay ang pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat sa pakikinig at sa pakikinig, hindi lamang umuusbong ang ating pananampalataya, kundi lumalago at tumatatag pa. Kaya hinihingi ko po ang bawat isa na ito natin ating atensyon, ating pakikinig. Iwasan po ang pakikipag-usap, nang sa gayon bibiyayaan tayo ng Diyos ng pagkaunawa, at nang sa gayon ay meron tayong maisa sa buhay na salita ng Diyos. Salamat po sa bawat isa, at ito po ang salita ng Diyos na ipinapahayag sa aklat ng mga awit, kabanatang 23, sa mga talatang 1 hanggang sa mga sumusunod, na kung paano sinasabi ng Diyos kay Haring David bilang kanyang dakilang lingkod at gumaganap sa kanyang tungkulin, sa kanyang kalooban at nananampalataya. Ano po? Kaya ang mga pangakong ito ng Diyos ay hindi matatawaran at hindi magmamaliw. Di katulad ng mga pangako ng tao
na marami ang hindi natutupad. Kung kaya kung tayo ang napapangakuan dito, maaring magbibigay sa atin ng kalungkutan. Ano po? Ngunit ang mga pangako ng Diyos na sinasabi ng banal na kasulatan na siya ang Diyos na nangangako, tapat, at tinutupad ang lahat ng kanyang mga pangako. Kaya napakahalaga na sa umagang ito, pakikinggan natin. At una ang sinasabi ng Panginoon kay Han David na hindi ka magkukulang. Kung paano sinasabi ng Diyos kay Haring David noon na hindi siya magkukulang sa lahat ng kanyang mga pangailangan, ganon din po sa kapanahonan natin ngayon, applicable pa rin ang mga salitang ito sapagkat kung paano si David sumasampalataya sa Diyos, tayo din naman ay sumasampalataya sa Kanya. At ang Diyos na nangangako sa Kanya noon na sinasampalatayanan niya, ay siya ring Diyos na sinasampalatayanan natin ngayon. Kaya ang mga pangakong iyon ay pangako din hanggang ngayon sa atin, lalo tigit sumusunod tayo sa Kanyang kalooban at nananampalataya. Kaya salamat sa Diyos at ang pangakong ito ay dapat nating paniwalaan sapagkat ito ay totoo sa ating buhay. Sa mga pangako, marami tayong kabiguan. Kaya napakahalaga na sa mga pangakong ito ay magkaroon tayo ng lakas at kapangyarihan na makontrol sa buhay natin sapagkat pwede itong magdulot sa atin ng mga problema o panganib sa buhay natin. No? Pag nangangako tayo na hindi natin tinutupad, problema yan. Kasalanan natin. At tandaan natin ang kasalanan ay pwedeng magbulid sa atin sa kapahamakan. At siyempre, mawawala sa atin ang kredibilidad, ang tiwala ng tao sa atin pag nangangako tayo na hindi natin tinutupad. Kaya maging maingat. At ganoon din tayo. Tulad ng sinabi ko kanina, may mga nangangako sa atin na hindi naman natutupad ang karamihan. Kaya iwasan ang mangako. Iwasan ang mangako. Ngunit ang pangakong ito na dapat nating makita sa katauhan ni David na kung saan ang Diyos ang nangako sa kanya, nang sabi ng Diyos kay David, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Katulad din ang sinabi ng Diyos kay Joshua. At ang pangakong iyan ng Diyos kay David, maging kay Joshua, kay Caleb, sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, nagdudulot sa kanila ng kagalakan. Nang dahil doon, ang kanilang pagtitiwala at pag-asa ay tumaas at umunlad. Kaya ikaw, maging ako, tayong lahat. Katulad ni Haring David, katulad ng ibang mga lingkod, makinig naman tayo sa salita ng Diyos. Lalo tigit ang salita ng Diyos ay puno at napakasaganang o mayroong napakasaganang mga pangako para sa atin, lalo na doon sa mga sumusunod at nagsasakatuparan ng mga salita ng Diyos. Makinig at maniwala ka sa mga pangako ng Diyos. Hindi lamang noon naririnig mo, maging sa kasalukuyan at sa darating, maririnig at maririnig mo pa rin. At isa sa mga pangako ng Diyos kay Haring David sa kabanatang 23 sa aklat ng mga awit, at nais kong basahin sa inyo mga kapatid. Sa aklat ng mga awit, ang sabi rito sa wikang Tagalog, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
So nakita ni Haring David na sa mga pangako ng Diyos sa kanya, alam niya na napakalaking kapakinabangan para sa kanya sa lahat ng mga pangailangan niya, dahil ang pangako ng Diyos ay hindi lamang nakatuon sa isang katuparan, kundi ang mga pangako ng Diyos ay nakatuon sa maraming katuparan na walang ibang makikinabang kundi ang mga lingkod ng Diyos, ang mga nananalig at umaasa sa Kanya. Lalo higit, nagsasakatuparan sa mga pangako na kanilang narinig. So, ano ang dapat nating pakinggan at paniwalaan ng mga pangako ng Diyos? Dito, sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 23. Sa verse 1, ang sabi rito, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. So, mga kapatid, si Haring David na pinapangakuan ng Diyos ay katulad mo rin, katulad ko rin, na sumasampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban. Kung kaya't ang pangakong ito, bagamat kay Haring David ito sinabi noon ng Diyos, applicable pa rin sa kapanahunan natin ngayon. Bakit? Ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran natin ngayon ay siyang Diyos din noon ni Haring David na kanyang pinaglilingkuran, at Diyos na nagkakaloob, tumutugon, nagbibigay katuparan sa mga pangako na siyang Diyos din natin ngayon. At Diyos din siya sa darating. Kaya, ang pangakong ito ng Diyos ay applicable sa atin. Pangako ng Diyos kay Haring David, pwedeng maging pangako natin. Bakit? Mananampalataya rin si Haring David. Sumusunod din siya sa kalooban ng Diyos at naglilingkod na nanampalataya. Kaya una, dapat nating makita rito, hindi tayo magkukulang. In particular, sinisingle out ng Diyos dito kay Haring David na hindi ka magkukulang. Kaya nabanggit ni Haring David, hindi ako magkukulang. Hindi ako magkukulang. Si Yahweh ang lahat sa akin, si Yahweh ang aking pastor. Si Yahweh ang aking Diyos, si Yahweh ang aking Panginoon. Kaya si Yahweh lamang ang aking paglilingkuran. Hindi ka magkukulang. Saan? Sa mainam na pastulan na sa atin ngayon, buhay na nakaugnay kay Kristo. Mainam na pastulan. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Hindi tayo papagkulangin ng Diyos. Sa ating kagalakan, sa ating katuwaan, sa ating kasiyahan, no? Sa ating buhay. Sapagkat ang sinumang ang buhay ay nakaugnay kay Jesucristo, makakaranas na siya ng kagalakan, ng kapayapaan, kapanatagan, pag-asa. Buhay na nakaugnay kay Kristo. Tahimik na batisan. Inaakay niya ako sa tahimik na batisan, sabi ni Haring David. Ang buhay na may kakontentuhan. Sapagkat ang batisan ay isang pag-ibig ng Diyos na nagpapahayag, nagpapadama ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pag-asa, ng kapanatagan at kapayapaan. Dinadala tayo ng Panginoon sa kanyang presensya. Dinadala tayo ng Panginoon doon sa tiyak na pag-asa. Pag-asa na magkakamit tayo ng buhay na wala hanggan. Buhay na may kakontentuhan.
May sinasabi sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 13, Hebreo, Kabanatang 13, talatang 5. Ang sabi rito, praise be, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sinabi ng Diyos kay Haring David, hindi kita papagkukulangin. So napakaganda na ang mga pangakong ito ay maaasahan, hindi katulad ng mga pangako ng iba. Maraming mga pangako na tanging ang pangako lamang ng Diyos ang siyang tanging maaasahan sapagkat may katiyakan ito. Sa verse 3 ng 23 ng awit, sabi rito, binibigyan din siya ng kalakasan. Kalakasan sa verse 3, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. So maging ang kalakasan natin, tanging Diyos ang makapagsusustain. Bagamat tayo ay nagtitake ng vitamins, nag-exercise, kumakain ng mga masusustansyang pagkain, sa pag-asa na masustain ang lakas at buhay natin, pero tandaan natin, Diyos pa rin ang nagpapala sa anumang mga pagsisikap natin upang lumakas, lumusog ang ating pangangatawan. Kalakasan. Wala na tayong hahanapin. Matuwid na landas. Verse 3. Sa matuwid na landas, doon ako inaakay. Kung ikaw ay nasa kay Kristo na, tutulungan ka ng Diyos sa kilos at pangunguna ng Espiritu Santo upang ikaw ay magiging matuwid. Yun nga lang, dahil ang Diyos at ikaw, ako, ay magka-counterpart. Bagamat gusto ng Diyos, ngunit kung hindi ka naman makiisa, walang mangyayari. Kaya ang pag-aakay ng Diyos sa atin, doon sa pagiging matuwid, maka-Diyos, hindi ito makapangyayari sa buhay natin pag hindi natin tinulungan ang ating sarili doon sa pagsasakatuparan, mga kapatid. Bahagi ng katapatan o kasapatan ng Diyos sa buhay natin. Lahat kasi anumang meron tayo, di lamang sa buhay na ito, maging sa buhay na darating, Diyos ang may kakayahan at may kapangyarihan na magkaloob, lalo tigit para sa ating kapakinabangan. Matuwid na landas, pagbabago. Ikaw, nagbago ka na ba? Isinuko mo na ba ng buong buo sa Diyos ang buong buhay mo, lahat ng bahagi ng katawan mo, maging ang pamumuhay mo, isinuko mo na ba sa Diyos? Para makapangyayari sa buhay mo ang nais ng Diyos na pag-akay tungo sa isang matuwid na buhay. Nagsuko ka na ba ng buhay sa Diyos? Inihingi mo na ba ng tawad ang mga dating mga ginagawang mali at mga kasalanan? Mga kapatid, gawin natin. Dahil ang sino mang nasa kay Kristo na, ay wala na ang lumang pagkatao, kundi pawang mga bago na. Nagsilipas na ang mga dati, ang mga luma. Pawang bago na. Ngayong ikaw o tayo na nasa kay Kristo na, dapat makita natin ang pagbabago, ang paglakad sa matuwid na landas. Ito'y nais ng Diyos. Kahit ang daang iyon ay tumatahak sa karimlan,
mahirap sumunod sa Diyos tungo sa pagbabago ng buhay-buhay na kaiga-igaya, buhay na ganap. Mahirap sumunod. At tandaan natin, sa pagsunod, lalo't nagsisimula pa lamang ang marami, may mga tinatawag dyan na panganib. Maging ang mga datihan na, sa pagsunod nila, sa paglilingkod nila sa Diyos, meron at meron silang mai-encounter na panganib. Panganib na hindi man nila ikamamatay, ngunit ikahihiwalay naman nila sa presensya sa pananampalataya sa Diyos. Panganib, sapagkat nakasalalay dyan ang kaligtasan, ang tiyak na buhay na hahantong sa langit. Panganib. No? Maraming mga tukso, maraming kaway ang mundo. Upang akitin ka, agawin ka, ilayo ka sa pananampalataya sa Diyos. Ngunit matindi ang paninindigan, pananampalataya ni Haring David. Ang sabi niya rito sa verse 4, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Mga panganib na iingatan tayo ng Diyos. Kasama yan sa pangako niya na hindi tayo magkukulang o hindi niya tayo papagkukulangin. Kailangan natin ang kaligtasan sa mga panganib na yan. Sa bawat pagharap sa hapag, hindi rin niya tayo pinababayaan. Dito sa verse 5, ang sabi niya rito, sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dula. Sa harapan ng lingkod, ikaw ay may handang dula. Mga kapatid, matuto lamang tayong masiyahan kung ano ang meron at nagsisikap tayo. No, tulad ng sinasabi ko, pwedeng mag-ambition. Huwag maging ambitious. Magsikap at anuman ang meron sa hapag, ipagpasalamat natin sapagkat ang mga biyayang yan ay biyayang galing sa Diyos. At katunayan dyan, may sinasabi pa rito na makikita ng mga hindi mananampalataya na ikaw ay umuunlad. Ikaw ay pinagpapala. Ikaw ay tila walang inaalala, walang problema. Payapa, tahimik ang tahanan, tahimik ang pamilya, tahimik ang buhay. Sadyang ipinapakita ng Diyos yan sa mga taong hindi tunay na sumasampalataya sa Diyos. Sila man ay pwedeng magiging panganib sa atin, sa iyo. No? Dahil ang tao ay may espiritu ng pagkamainggitin. Wala ka namang ginawang masama. Naging tapat ka at namuhay ka ayon sa pangako ng Diyos na maging mapayapa, matuwid, makadiyos. Ngunit, nagkakaroon pa rin ng tinatawag na negative interpretasyon sila sa nakikita sa atin. Na sa halip, dapat sila din ay magsikap, magbalik loob sa Diyos, pero sadyang sila o ang mga taong ito ay pinaghaharian ng espiritu ng mundo, kung kaya pwedeng magiging panganib sila sa atin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, no, sabi ng Apostol Pablo sa Korinto, ang mga lingkod ng Diyos ay huwag makipag-away. So, yung mga salitang yan, hindi lamang sa mga tinawag ng Diyos upang maging lingkod sa mga pangunahing tungkulin, kundi bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Jesucristo, lingkod tayong lahat. Kaya, ang sabi ng Apostol Pablo na puspos ng Espiritu Santo, ang mga lingkod ng Diyos ay huwag makipag-away. So, kahit napoprovoke tayo,
Kailangan manaig ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin, yung pagpipigil sa sarili. Sapagkat ang Diyos na sinasabi sa kanyang mga salita sa Aklat ng Roma, maging sa Pedro, sa akin ang paghihigante. Siya ang maghihigante, siya ang lalaban sa mga umaalipusta sa atin, sa mga taong yon. Kaya tayo, kung pagsabihan kang duwag. Duwag ka sa pagpasok sa pakikipagbabag na hindi naman makakatulong sa'yo, bagkus magdudulot pa ng problema. Ngunit, ang nagpapakababa, sabi ng Panginoon, itataas. So, ganon, kabuti ang Diyos sa atin. Hahainan tayo niya, kakatagpuin niya ang ating mga pangangailangan. Nawala doon sa mga nagmamahal sa mundo. So, hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Kaya ang sabi ni Haring David, lumakad man ako sa gitna ng kadiliman. Harangan man ako ng mga kaaway. Magpupuri at susunod pa rin ako sa Diyos. Ganon katapat si Haring David na sumusunod sa utos at kalooban ng Diyos, ganong katapat si Haring David na nagsasabuhay sa mga salita ng Diyos. Then number 2, hingin ninyo ang inyong maibigan at ito'y pagkakaloob sa inyo. Alam nyo, supporting verse ito doon sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 23, verse 1. Ang sabi roon, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So dito naman sa John 15:7, hingin ninyo ang inyong maibigan at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Mga kapatid, ito'y condition. Upang may lakas tayo ng loob na humingi sa Diyos ayon sa ating mga pangangailangan, no? Mananatili tayo sa Kanya. Katulad ni Haring David na natili siya sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ipinakikipaglaban niya ang kanyang pananampalataya at paglilingkod. Ganon din si Apostol Juan, dahil nakita niya na may pag-asa kay Jesucristo, kung kaya't nananatili siya na naglilingkod, nagmamahal, nananampalataya, kahit nakakaranas siya ng mga tinatawag na great persecution. Yung great persecution, mga kapatid, pwedeng maranasan natin yan sa buhay natin. At tandaan natin, sa panahon ngayon, ayon sa sabi ng Apostol Pablo, unti-unti nang nararanasan at nakapangyayari na sa mundo ang dakilang kapighatian. At ang dakilang kapighatian, ito yung great persecution. So ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, yung coronavirus, yung pandemic na yan, nagkaroon ng mga pagbabawal, mga paglalakdown, no? Tribulation na yan eh. Kapighatian na yan eh. Kawalan ng kalayaan sa paglilingkod, sa pagsunod, sa pagsamba, sa pagdalo, sa mga pagtitipon ng pagsamba. Persecution na po yan. Ngunit salamat, sapagkat sinasabi sa Aklat ng Tesalonica, maging sa Aklat ng Juan, sinasabi rin ng Panginoon, sa itinayo kong iglesia, walang makapananaig, maging ang pintuan ng impyerno. So ngayon, mga kapatid, ang iglesia, tayo yon, ang mga mananampalataya. Hindi pwedeng hadlangan kahit may persecution na nararanasan. Bakit? Diyos ang nagtatanggol at magtatanggol pa sa atin. Sapagkat tayo ang kanyang iglesia na itinayo sa pamamagitan ni Pedro. Manatili tayo.
sa katapatan sa ating pananampalataya, pagsunod, paglilingkod, pagmamahal sa Diyos, pagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa church. Pag nagkaganon, may karapatan tayo, confident tayo, na humingi sa Diyos anuman ang ating kailangan. Ngunit tandaan natin, Panginoon, ang mga kapatid, bagamat binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na humingi anuman ang ating maibigan, hindi pa rin natin pwedeng ipagmalaki na tayo ay sumunod, tayo ay nananampalataya, tayo ay nagmamahal sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ang nakakakita kung ano ang motibo natin o kundi naman kung ano ang magiging bukas natin. Siya ang nakakaalam, kaya ang kalooban niya pa rin ang masusunod. Katulad ng pananalangin ng ating Panginoong Hesus sa garden ng Getsemani. Ang sabi niya, bagamat hinihingi ko ito, Panginoon, Ama, aking Ama, ngunit ang kalooban mo pa rin ang makapangyari sa akin. So, sa bagay na ito, alam naman natin na ang Diyos ay hindi madamot, ang Diyos ay hindi nagkakait sa mga nananalig at sumusunod sa Kanya. Alam naman natin, kung mabuti, ikabubuti natin, hindi ito ipagkakait ng Diyos. Kaya, panatilihin natin ang katapatan sa pagsunod, sa paglilingkod, sa pamumuhay ng may katwiran at kabanalan, lumalayo sa masama, nasusuklam sa mali at nagmamahal sa mabuti. Manatili tayo sa Kanya, sa pananampalataya, sa pagsunod, sa paglilingkod, sa pagmamahal, sa pagbibigay, at pagkakaloob. Dahil pag hindi natin ginawa ito, ang sino mang namumuhay sa kanyang sarili lamang, mabibigo at mapapahamak. Kung kaya't wala tayong karapatan sa ating sarili na magdesisyon, na bumitiw tayo sa Diyos. Pagkatapos nating sumampalataya, sumunod, maglingkod, at maranasan ang kanyang pag-ibig at pagpapala. Nakaranas lang tayo ng mga pagsubok, kahirapan, o ano man. Hindi ka lang binati ni pastor, hindi ka lang pinansin ng kapatid, wala ka kasi sa mood, nagtampo ka na. Sabi ng Panginoon, dapat bago na tayo. Dahil nakipag-isa na tayo kay Kristo, wala na yung lumang pagkatao natin. So may panahon pa para baguhin natin ang ating mga pagkakamali. Dahil wala naman tayong magagawa talaga kung hiwalay tayo sa Diyos. John 15:5. Wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Sabi niya, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Sapagkat ako ang puno at kayo ang mga sanga. Hindi kayo makakapamunga ng sagana kung kayo ay hiwalay sa akin. Kaya dapat hindi na natin puputulin anumang ugnayan, anumang koneksyon natin sa Panginoon. Dahil mapapahamak tayo at magiging miserable ang buhay natin. Siguro kaya nakakaranas ang marami ng kamiserablihan sa buhay. Baka yung katapatan, yung pagpapanatili sa paglilingkod at pagsunod, pagmamahal, pananampalataya sa Panginoon, baka questionable. Kaya nakakaranas ang marami ng kadustaan, ng kakapusan sa maraming bagay. Pastor, wala ka bang, hindi ka na ba kinakapos? Marami rin kulang sa akin. No? Pero, nasa puso namin, ginagawa namin sa bahay,
Ipagpasalamat natin kung anong meron. Sapagkat alam naman natin na ang Diyos ay hindi niya tayo pababayaan sa araw ng bukas. Mananatili lamang tayo sa Kanya, sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod, sa ating paglilingkod, sa ating pagmamahal. So salamat naman sa Diyos. Hindi po kami ambitious. Nag-aambisyon kami. O nag-aambisyon kami, pero hindi kami naging ambitious. Kaya kung ano ang meron, pinagpapasalamat namin. Kung may mga panalangin kami na tinutugon ng Diyos, salamat. At kung merong hindi naman, salamat pa din. Sapagkat kalooban lamang dapat ang masunod niya sa buhay natin. Sapagkat siyang nakakalam kung ano ang mabuti at ikasasama natin. Hingin ninyo ang inyong maibigan at ito'y pagkakalob sa inyo. Number 3. Dito sa verse 6 ng 23, ang sabi rito, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin at tataglayin habang ako'y nabubuhay. Then last praise, doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Ang nakikita ko rito, bilang isa sa pagtugon ni Haring David, hindi lamang sa umaasa sa katapatan ng pangako ng Diyos na ang sabi roon sa verse 1, hindi ka magkukulang. Maging sa number 2, hingin mo ang iyong ano man ang iyong maibigan at ito'y pagkakalob ko sa iyo. Pinangahawakan din ito hindi lamang ng mga lingkod ng lumang tipan maging ng bagong tipan. Ngunit ano ang dapat natin gawin? Ito po. Ang nakikita ko rito, doon ako sa templo mo at lalaging mananahan. Ito'y tinatawag ko na hain o offering. Voluntarily. Voluntaryong inihahandog, iniaalay, inihahain, iniaalok ni Haring David ang kanyang buhay sa Diyos. Na doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Napakaganda ng ating buhay ay dapat din nating ihain sa Diyos sa kanyang maraming kabutihan na ginawa sa atin at bilang hain maging mabangong samyo, maging mabangong handog ang ating buhay sa Diyos. So bilang hain, papasok po dito yung pagsunod. Ang pagsunod ay isang pagsasakatuparan upang gawin mo ang mga salita ng Diyos. Hain. Lalagi at mananahan. Self-offering. Manatili ka sa paglilingkod, pagsunod, pagsamba, pananampalataya. Offer your life as a pleasing sacrifice unto our God. Cleansed, purified, sanctified, upang maging kalugod-lugod na handog sa Diyos. Hain. Huwag mong ibigay ang iyong sarili, ang iyong buhay sa pagmamay-ari ng iba. Matagal na panahon na ang nagmamay-ari, ang nag-aalipin sa atin, ay ang mundo at si Satanas. Kung kaya't maraming panahon na malayo tayo sa Diyos, nanganganib ang ating buhay, nasasaktan natin ang puso, ang kalooban ng Diyos. Ngunit salamat. Sapagkat sa kanyang habag, hindi siya tumitigil sa paghahanap sa atin. So, nangyayari ang sinasabi sa aklat ng Matthew, na iniwan niya ang 99 upang hanapin ang isa na nahiwalay, naligaw, o nawala. Salamat, ikaw at ako
ay ilan lamang sa hinanap ng Diyos upang makabalik sa kanyang kawan upang magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Ganon kabuti ang Diyos. Kaya walang dahilan para ang sarili mo ay hindi mo ihandog bilang mabangong samyo sa Diyos. Napakagandang halimbawa ang ginawa ni Haring David. Maging sa Apostol Pablo, ang sabi niya, ang mabuhay, o kung nabubuhay man ako ngayon, ang nabubuhay sa akin ay si Kristo at ang pagsunod sa Kanya. Kung ako man ay mamatay sa pagsunod sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya, ang kamatayan yun ay pakinabang. Pakinabang. Totoo. Ang sino mang hiwalay at wala kay Kristo, mapapahamak. Kaya mga kapatid, gawing mabangong samyo, malinis na hain sa Diyos ang ating buhay. Sa pagpapanatili, sa pagsunod, sa pamumuhay sa katwiran at kabanalan. Din pangwakas, mga kapatid, obedience. Dahil gusto mong maglingkod, gusto mong masunod ang kalooban ng Diyos, gusto mong laging maglalagay sa templo kaysa labas, no? Gusto mong laging sumamba, gusto mong laging dumalo sa mga pagtitipon, prayer meetings, Bible studies, o anumang mga church gatherings, pinananabikan mo na dumalo. Pero wag nawang manatili o wag nawang magtapos lamang doon sa kasabikan o pinananabikan mo na makadalo o makasamba. Hindi mo naihahain ang iyong sarili, ang iyong buhay bilang mabango, kalugod-lugod at karapat-dapat sa Diyos. Kung hindi mo naman binigyan ng aksyon o pagsasakatuparan. Ang pagsasakatuparan, ang pagsunod ay ang pagsasakatuparan sa salita ng Diyos ay isang pagsunod sa kanyang kalooban. So ang gusto ng Diyos, ihain natin ang ating buhay sa Kanya bilang pagpapasalamat sa Kanyang kabutihan sa atin. Ngunit, hindi naman natin ginawa. Nananatili na lamang sa pagnanais. Gusto na makasunod, pero hindi binibigyan ng pagsasakatuparan. Mga kapatid, katulad kalamang ng isang tao o dalawang tao na nagtayo ng bahay, yung isa sa buhanginan, yung isa ay sa batuhan. No. Ang sabi rito sa Matthew 27 o Matthew 7, verse 24, ang sabi rito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita, kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bato na binanggit po rito ay sumisimbolo kay Hesukristo. Isang batong panulukan ng mga house builder na kinatitisuran ng marami. Hindi nila kinikilala si Jesucristo na may magagawa sa kanilang buhay. Hindi nila kinikilala si Jesucristo na may kapangyarihang magligtas. Hindi nila kinikilala si Jesucristo na may kapangyarihang magpala. Hindi nila kinikilala si Kristo na Diyos. Mga kapatid, kung nakikinig lamang tayo sa salita ng Diyos, nakikinig lamang tayo sa pangangaral ng Diyos, kung nagbabasa lamang tayo sa salita ng Diyos, at hindi naman natin ito isinasabuhay, wala ring mangyayari.
Kaya ang buhay mo ay katulad ng isang alon na kung saan pumaroon ang hangin ay naroon din. Sinisiklot-siklot ng hangin, kung saan naroon ang hangin, naroon din ang alon. Katulad din ang buhay mo. Lagi kang nangangamba, walang pag-asa, mabuhay ang iyong paninindigan. Mga kapatid, gawin nating pundasyon si Jesucristo sa buhay natin. Na siyang nangangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At lahat ng mga pangako ay tinutupad at tutuparin pa ng Diyos. Kaya huwag kang bumiti, huwag kang lumayo sa Diyos. Manatili ka sa pananampalataya, sa pagsunod at pagsasakatuparan ng kanyang mga salita. Obedience accompanied with integrity. Ang pagsunod ay may kaakibat na katapatan. Hindi ka mapagkakatiwalaan na mananampalataya ni Jesucristo kung hindi mo sinusunod ang nais niya. Gayong pag sinunod natin ang nais niya, ang utos niya, hindi ang Panginoon ang makikinabang. Tayo na sumusunod, naghain, nag-alay ng ating buhay, ng ating sarili sa Kanya, tayo ang makikinabang. Tayo ang makikinabang. Nais kong magwakas tayo. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, kung ikaw ay nakikinig, kung ikaw ay nakapakinig, kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, isagawa mo ito. Isagawa mo ito. Anumang sitwasyon, anumang panahon, ang Diyos na nangako na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Deuteronomy 15:6, God will bless you as He has promised you. Pagpapalain tayo ng Diyos ayon sa kanyang mga pangako sa atin. So ang Diyos ay Diyos na hindi sinungaling. Hebrews 10:36, makakatanggap tayo ng mga pagpapala ng mga biyaya na kanyang ipinapangako kung tayo ay susunod. So wala kang tatanggaping mga biyaya at pagpapala, wala kang pagtatagumpay, at ang malungkot, magiging wala kang kaligtasan. Kung hindi ka susunod, kung hindi ka magsasakatuparan sa kalooban ng Diyos. Hindi ka mag-aalay ng iyong buhay sa Diyos. 10:23 ng Hebrews, for the Lord who promises for the Lord who promise is faithful. Ang Diyos na nangangako ay tapat. Hindi siya sinungaling. Totoo siyang Diyos, totoo na nangangako sa atin. He is faithful. Aklat ng mga awit, 145 verse 13. The Lord is faithful to all His promises. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. At ang kanyang mga pangako, nagiging tapat at totoo lamang ito o nararanasan lamang ng mga tao doon sa mga taong nananatili, nag-aalay ng kanilang buhay at sumusunod. Pangwakas, 1 Corinthians 15:58. Our labor, your labor is not in vain. Anumang mga pagsunod, anumang mga paglilingkod, pagsamba, pagbibigay, lahat sa Diyos ay hindi ito nawawalan ng saysay. Lalo't higit, ang pangako niya
ng kaligtasan. Ililigtas ko ang lahat ng sumusunod at nananalig sa akin. Sabi ng salita ng Diyos. So nawa, mga kapatid, sa kabila ng lahat na tayo ay binabayo ngayon ng mga alon ng pangamba ng coronavirus, maging ang mga nararanasan nating kakapusan o karamdaman, mga kapatid, panatili lamang tayo sa Diyos, kapit lamang sa Diyos, umasa lamang sa Diyos. Dahil ang Diyos na nangangako na hindi tayo iwan di pababayan man, nangangako na hindi tayo magkukulang. Masiyahan lamang tayo kung ano ang meron sa atin. So, pagpalain po tayong lahat ng Diyos sa umagang ito. Nawa mga kapatid, muli, ang huling pangunahing pinanggit ko dito kanina ay yung pagsunod. Bigyan natin ito ng kaganapan at katuparan sa buhay natin. Sige po, salamat sa bawat isa, salamat sa lahat na nagbigay ng panahon, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Salamat sa kilos ng Espiritu Santo na lahat ay kinilos mo, ininggan mo, in-encourage mo, Panginoon, upang ang lahat ay makibahagi, sapagkat ang pinakapuso ng pagsamba ay ang pakikinig sa pangangaral ng mga salita. Tungo sa pagsasakatuparan. Dahil ang sabi mo sa mga salita, ang hindi nagsasakatuparan sa mga salita pagkatapos na marinig at mapakinggan, ay katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumating ang unos at bagyo, ito ay nawasak at nasira. Ganon din ang ating buhay, ang ating relasyon, ang ating pundasyon, possible na masisira pagdating ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga alalahanin, dahil hindi nagiging matibay ang ating pundasyon ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Panginoon, tulungan mo ang mga kapatid ko. Kung meron man ay nakakaranas ng kapagapagan, pag-aalala, kalungkutan, tila walang pag-asa sa buhay. Mga taong bigo, nakakaranas ng mga kabiguan sa mga pangako na hindi naman natutupad at hindi tinutotoo. O Diyos, tulungan mo sila na magtiwala sa iyo at panghawakan ng iyong mga pangako. Sapagkat ikaw ang Diyos na nangangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ibig sabihin, tutuparin mo, bibigyan mo ng kaganapan sa buhay namin. Anumang mga pangako mo sa amin, lalo tigit, nananalig kami, umaasa kami, nagtitiwala kami sa iyo. Mangyari ang salita mo, na sinalita mo kay Haring David, na ikaw ang aming Diyos, ang aming Panginoon, ang aming Pastor. Hindi kami magkukulang sa iyo. Pag-iingat, kaligtasan, pagpapala, kagalingan, kalusugan, pangangailangan, ikaw ang aming great provider, Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito, ang mga nahapis, may kalungkutan, aliwin mo po sila, O Diyos. Ang mga nakaranas ng kabiguan, bigyan mo ng pag-asa, Panginoon. Ang mga nakukulong sa mga hirap at problema, ikaw ang Diyos na nagsasabi, palalayain mo. Palalayain mo. Ang mga may karamdaman, pagagalingin mo. Ang mga nadadapa ay ibinabangon mo. Ang mga wasak ay binubuo mo, Panginoon. Ang mga walang pag-asa ay binibigyan mo ng pag-asa, Panginoon.
tulungan mo ang bawat isa sa amin, ang iyong iglesia, ang Passion Tribune Church. Sa kabila na nakakaranas kami ngayon ng persecution, alam namin, pasasaganain mo kami sa karunungan galing sa iyo bilang iyong iglesia upang hindi mahadlangan, hindi mapipipilan, hindi mapaparalay sa pagsamba at paglilingkod. Pagpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya pagpalain mo, Diyos, ang Passion Tribune Church. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa katugunan ng aming mga pananalangin, O Diyos. Nawa na bigyan ka ng kaluguran, ng kasiyahan sa pagsamba namin ito. Tanggapin mo ang aming papuri, O Diyos. Pagpapasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay tumako na sa ating tithes and offering. Pero bago po yun, ibabasahin ko muna akong verse. Sa 1 John chapter 4 verse 19. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Katulad ng din yan sa pagbibigay. Nauna siyang nagbigay, kaya in return, nagbigay din tayo sa Diyos kung ano ang nararapat para sa Kanya. Amen. Kung ang Panginoon Diyos ay binigay ang buktong niyang anak, tayo ba kayang mga nilikha niya ang hindi magbibigay sa Kanya? May kasabihan nga po tayo, it's better to give than to receive. Kaya sa Diyos natin, wala man siyang tatanggap sa atin, nagbibigay na siya. Kaya in time, tayo naman ang magbalik sa Kanya nun, nang bukal sa kalooban natin. Maganda magbigay kaysa tumanggap, pero mas maganda yung nagbibigay. Tayo, kaya may natatanggap tayo. Magbigay tayo, tapos magpapalain pa tayo ng Panginoon Diyos. Sige po, tayo muna po. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga kabutihan at biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Sa oras na ito po ay kami naman na nagbibigay sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na bigyan mo ng willingness ang mga puso ng bawat isa na magbigay sa inyo ng tapat. Maging ang hindi mga kaya magbigay, Panginoon, ay gabayan niyo pa rin at pagpalain ang kanilang mga pinagkakakitaan, kabuhayan at negosyo. At magkaloob sa inyo sa mga darating pang panahon. Ayun, ito po ang aming samot na lang sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, at bago ako magwakas sa pananalangin, para tayo ay magsiuwian na. Nais ko pong muling ipaalala yung ating tithes and offering. Mga kapatid, wala man tayong online service o face-to-face service, ngunit ipagpapatuloy natin ang ating tithes and offering. Doon sa kabilang paliparan, Capitol, ang inyong tithes and offering, ang inyong ikapo, ang inyong handog ay pwede nyong ibigay kay Sister Judy. No? At dito naman sa paliparan Lucanin, pwede nyong ibigay kay Sister Tess. At sa Tacloban naman, ibigay ninyo kay Sister Jami. No? Sister Jami, pakikulik na lang. Sa church, si Sister Lynn. Sa Mendoza at Lucanin, pakibigay na lamang po ninyo kay Maris. At sa Kabkabin, pakibigay nyo na lang kay Irish. Kay Irish, pag nagkita kayo, ano po. Sa Sitio Maharlika, pakibigay nyo na lamang kay Brad Billy. O kundi kay Sister Marlene, yung inyong tithes and offering.
Sa Alasasin proper naman, pakibigay na lamang ninyo kay Brother Loloy. No? At dito sa bayan, nilikom na po namin ang aming tithes and offering upang i-remit na lang namin kay Maris. At sa Fiesta Community, dito na rin po nila ibinigay sa amin upang minsan na lamang ang pag-remit kay Maris. At yung kapatid natin sa San Isidro, kung kailan na lamang, kung meron kang pang-offering o tithes, parang wala pa yatang trabaho ito, okay lang. Pero kung meron na, pinagpipirin naman natin na magkaroon ng hanap buhay ang bawat isa. Kung meron na, ibigay mo na lamang kay Billy. Ayan, kay Billy Aliado. So, muli po, loobin ng Panginoon, next week ay maging maayos ng panahon. To be announced na lang po later ang magiging sitwasyon natin sa pagsamba next week. Ano po? So kung wala lang announcement, bagamat noong Huwebes ay hindi tayo nakapagdaos ng face-to-face prayer meeting, ngunit salamat sa social media nagagamit pa rin natin upang makapagdaos tayo ng prayer meeting bagamat nasa bahay-bahay tayo. Pag-pray po natin ang panahon, maging ang sitwasyon sa Maribeles, pag-pray natin ang ating mga kababayan, at nawa humupa ng ulan upang ang baha at maging ang patuloy na landslide o paninira ng iba't ibang istruktura ay matigil na. Ano po? At higit sa lahat, yung pandemic, pag-pray po natin. Sige po, mag-pray na tayo at tayo po'y yumuko at manalangin. Diyos na makapangyarihan, aming amang banal sa langit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, aming Diyos, tagapagligtas at tagapagbiyaya, tagapagpagaling. Salamat sapagkat sa mga ganitong sitwasyon ay nasamba ka namin, napapurihan ka namin, napasalamatan ka namin, Panginoon, nadakila ka namin, naitanghal ka namin sa aming buhay, Panginoon. Nawa, patuloy ang pagsama ng Espiritu Santo ang siyang sumaamin, ang pagliligtas mo, ang pagmamahal mo, aming Diyos Ama, ang siyang sumaamin lagi. At sa kabila ng lahat ng ito, hinihingin namin ang pagsanggap mo na yung karunungan sa amin bilang yung iglesia, upang sa kabila ng lahat ay may katalinuhan, karunungan kaming galing sa iyo. Lalo tigit, sinasabi mo sa iyong mga salita sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 13, nasa sitwasyon na ito, maging sa pagdating ng Great Tribulation, kailangan namin ang wisdom, ang karunungan na galing sa iyo, Panginoon. Lalo tigit, ang pag-i-inject, ang pag-i-implant ng biochips. Salamat po Diyos at yung mga substance ng antibody vaccine, Panginoon, pagpalain mo po in Jesus' name, upang maging pagpapala ito sa lahat na nabaksinan at yung babakunahan pa. Hallelujah. Winawasak namin anumang masamang ingredients nito, masamang elemento nito sa pangalan mo Isus, sa pangalan mo Isus. Hallelujah. Salamat po Diyos. Salamat po Panginoon. At dalangin din namin Panginoon na ang bayan ng Maribeles, hindi lamang ang bayan ng Maribeles, ang bansang Pilipinas ay iahon mo doon sa panganib ng coronavirus, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na maraming maging ang bayan ng Maribeles, patuloy mong pagpalain maging ang mga namiminuno sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, at pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, humayo tayo ng mapayapa at masaya. Taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. God bless po.